Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong article na sinulat ni ex-Senator Francisco Tatad sa Manila Times. Titled, Does Sara have to prove her innocence? So tungkol ito sa impeachment case or trial ni VP Sara. Isa sa mga hinahangang kong naging senador, si Francisco Tatad. Napakatalino, tapos napaka-objective. Wala siyang pinapanigan. Ang kanya lang is to enlighten. So, ito, marami siyang punto de vista na binanggit dito. Unahin natin yung innocence or guilt ni VP Sara. Binanggit niya dito yung mayroong pahayag ni Senator Rapi Tulfo. Punta natin, diretso tayo doon na. Sabi ni Senator Tulfo, dapat daw i-welcome. Ito na. I-welcome ni Senator Tulfo, sabi ni Senator Tulfo, i-welcome ni VP Sara ang impeachment trial nito so that she can prove her innocence. Patunayan daw ni VP Sara na inosente siya. Kaya dapat haharap si VP Sara sa trial na ito to prove her innocence. So ito, basahin natin itong opinion ng magaling na dating senador. I listened, sabi niya, to a recent media interview with Senator Rapi Tulfo, a highly popular and influential senator whose word carries a lot of weight with the public. Tanga naman. Siyang pinakasikat sa mga vloggers sa Pilipinas. Millions of followers. So maraming viewers nanonood sa kanya. He was saying that Sara Duterte should welcome her impeachment trial as an opportunity to prove her innocence. Yan. Ito na, ang birada, ang supalpal. I almost fell off my seat. Muntik akong nahulog sa aking upuan doon sa pahayag ng senador na i-welcome ni VP Sara ang impeachment trial para patunayan nga siya walang kasalanan. Bakit? I thought this would be doing the right thing for the wrong reason. In an impeachment trial, as in any other trial, the respondent is presumed innocent until the contrary is proved, and he or she would be submitting to it because the Constitution and the rule of law require it. The burden of proof is upon the prosecution, not upon the respondent. The respondent does not have to prove his or her innocence. The prosecution has the duty to establish, not necessarily beyond reasonable doubt, but by a preponderance of evidence, the respondent's guilt. This is the real substance of the law and we cannot afford to miss it. Grabe, oh. O ano? Nabasa ko ng post yan, yung sinabi ni Senator Tulfo na VP Sara, prove your innocence. Sabi ko nga, ganun ba? Sige, depende. But ngayon, na-realize ko, tama, itong opinion ni Senator Tatad, lahat ng akusado, impeachment case man o criminal o whatever case dyan, lahat ng akusado innocent. Kaya yung akusado, wala sa kanya yung burden to prove his or her innocence. Di ba? Problema yan ng mga prosecutors. So in this impeachment case, problema ng mga kongresistang assigned na prosecutor, sila ang dapat magpapatunay na guilty si VP Sara. So, okay, so, tanong, does VP Sara needs to prove her innocence? The answer is no. He is presumed innocent. It's up to the prosecution to prove her guilt or ano. Okay, so, marami pang binanggit dito ni Senator Tatad. Sabi niya, pwedeng ma-dismiss kaagad ang impeachment complaint on two grounds na gagamitin
ng abogada ni BP Sara. Number one, yung hindi nasunod yung 1-year bar rule. Pwedeng gamitin yun na grounds. Ikalawa, itong jurisdiction issue. Kasi ngayon lang daw nangyari na mayroong isang impeachment case na isampa sa isang Congress, 19th Congress, hindi naman natapos. So, paano may tatawid sa 20th Congress? Kaya yan ang debate ngayon. Pwede ba? So, magkakaiba ang pananaw. So, sabi ni Senator Tatad, baka Supreme Court most likely will decide on this. So, kung example lang, madismiss, may posibilidad na madismiss. So, sinasabi ni Senator Tatad na pwedeng magkakaroon ng mga rallies. Katulad, binanggit niya panahon ni President Erap Estrada. Yung impeachment, nagkaroon ng rallies. Ang nagrally noon, puros anti-Erap. So, hanggang humantong, nagkaroon ng People Power 2. Yung nag-withdraw ng support ang AAP-PNP sa sitting president, kaya wala. Napilitang umalis ang sitting president, nag-take over ang vice president. So, nagkaroon ng pagkilos sa kilos protesta. So, dito, nakikita ni Senator Tatad, kung may mag-rally man, sa dismissal o ano, both, magrarally ang mga pro-Sara, magrarally ang mga anti-Sara. So, paanohan na. So, ultimately, it will be up to the Supreme Court to decide on this matter. Kasi nga, ngayon lang ito nangyari na ang isang impeachment complaint hindi natapos na kailangang itatawid sa next Congress. So, salamat, ex-Senator Francisco Tatad. Mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel.